May taglay na halina ang bawat pahina. May pangakong sorpresa sa bawat mambabasa. Sumama't alamin, hiwalay at ipagpasin sa bawat librong bubuklatin. Iba't ibang mundo ang mararating. Alika po, mga tauhan nilalalik. Alika po, bawat aral unawain. Alika po, halika na. Alika po, magpasa. Patuloy ka rin, pangarap mong kaya abutin. Ulong, akala ko ba tutulungan mo ako mag-ayos dito? Matapos ko lang binabasa ko. Pupunta na nga lang ako sa kusina. Nakakagutom kasing mag-ayos mag-isa eh. Mulong, pagka may bumili, asikasuhin mo na lang ha. Oo. Magandang araw. Ehem! Magandang araw. Hoy! Magandang araw! Magandang araw din ho. Kanina pa ho ba kayo? Medyo. Pasensya na po. Hindi ko po napansin pagpasok nyo. Ano ho yan? Medyo nagmamadali kasi ko, no? Kailangan ko kasi bumili ng librong panregalo, kaya lang wala akong masyadong alam tungkol sa mga libro, tungkol sa mga aklat. Tungkol ba saan to? Hindi ko po alam. Ito kaya, tungkol saan to, ha? Hindi ko rin po alam. Ito kaya, naku, ito masyadong balik mo. Wala akong pabalat. Ito kaya, tungkol saan to? Hindi ko po nababasa yan, kaya hindi ko po alam nilalaman yan. Ganon? Hindi mo alam lahat? Magsara na lang kayo! Yabang naman ng mamang to! Oh, Mulong, sino yung dumating? Yung mamang mayabang. Tinan mo! Nagkakasug-nasug ng libro. Nagis ba naman dyan? Mulong, customer yun eh. Dapat maayos yung pakikitungo mo sa kanya, saka kailangan magalang ka. Ano ba yung tinanong sa'yo? Oh, ano daw nilalaman nito? Hindi ko ba nababasa yan? Tinan mo to. Oh, tinan mo yan. Wala pong pabalat. Minsan kasi, hindi mo naman kailangan basahin ng buo itong mga libro bago mo malaman yung paksa. Paano? Karaniwan sa tulong ng pamagat. Madali mo malalaman ang paksa o ang pangunahing ideya nito. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. To. Oh, anong pamagat nito? Dahon ng banaba, katakataka, bayabas at iba pa. Oh, sa pamagat pa lang, alam ko na tungkol sa mga halamang gamot yan. Ano? Galing mo talaga, Jomel! Oh, eto. Sila ang mga nag-alay ng buhay para sa bayan. Tinan ko nga. Siguro tungkol to sa mga bayaning Filipino. Tinan ko. Oh, tinan mo! Tama ako! Oh, Ang mabuti pa yata, alamin mo yung mga paksa ng mga librong to sa pamamagitan ng pamagat nila. oh sige. Dali-dali naman nun eh. Tapos sunod mo na rin yung mga libro sa eskaparate, ha? Ha? Ang dami niyan ah! Mulong, kung gusto mo akong tulungan, dapat alam mo lahat yan. Mahulaan kaya ninyo ang pamagat ng kwentong ito? Noong unang panahon, si Ibong Tigmamanukin lang ang laging kasama ni Bathala sa sanlibutan. Kaya't isang araw, minabuti niyang lumikha ng iba't ibang uri ng mga tao. Nilikha ni Bathala ang unang pares ng tao mula sa laman ng kawayan. Pero nakalimutan niyang bigyan sila ng kulay. Kaya humingi ng tulong si Tigmamanukin kay Inang Araw. Dahil bukang luwayway pa lang noon, puting sinag ng araw sa umaga ang naibigay na kulay ni Inang Araw sa unang pares ng lalaki at babae. Lumikha ulit si Bathala ng isa pang uri ng tao mula sa putik. Pero wala na naman silang kulay. Muli, humingi ng tulong si Tigmamanukin sa Inang Araw. Dahil tanghaling tapat na noon, mainit na hibla ng liwanag ang humaplos sa kanilang balat
at naging kayumanggi ang pangalawang pares ng tao. Pagsapit ng dapit hapon, lumikha ng pangatlong pares ng tao si Bathala mula sa bato. Wala na namang kulay ang balat nila, kaya nagtungo ulit sila kay Inang Araw. Dahil laganap na ang dilim, naging itim ang kulay ng balat ng pangatlong pares. Kinabukasan, nagkita-kita ang tatlong pares sa ilog. Sina puti, kayumanggi at itim. Magkakapatid tayo kahit iba-iba ang kulay ng ating balat, anilang lahat. Nilikha tayo ni Bathala at inaruga ni Inang Araw. Mula sa kanila, dumami pang mga tao sa daigdig. Iba't iba ang lahi, ngunit pawang mahal ni Bathala. Ano kaya ang pamagat ng kwento? Ito kaya ay mga anak ng araw, ang Bathala o tigmamanukin? Kung ang sagot mo ay mga anak ng araw, tama kayo! Oh, tinan mo to. Alamat ng pakwan. Tungkol ito sa pinagmulan ng pakwan. Tsaka ito. Ay, walang pabalat. Siya nga pala, Jomel. Nakakapagod tsaka nakakagutom magayos dito, no? May makakain ka ba sa kusina? Meron pang espasol doon. Tingnan mo. Ha? Espasol? Pakulay ito ko! Diyan ka muna! Uy, tingnan mo ako ha! Tan! Tawarin mo na naman ako! Ho? Wala pong kaptan dito. Kagitan, meron. Sino po kayo? Ako si Pandaguan, taga-isla ng Panay. Matapang naman dirigma, mahilig mangisda. Ako naman po si Jobel. Tagalika po. Isang batang masipag at mahilig magbasa. Mahilig ka magbasa. Kung gayon, matutulungan mo ako. Tungkol saan po? Wala na nagbabasa sa akin. Walang nakakakilala sa akin. Kaya't, tignan mo. Pinagpepesa na ako ng alikabok. Napansin ko nga po eh. Pero, pasensya na po kayo kasi hindi ko po matandaan kung nabasa ko na po yung kwento nyo. Saan libro po ba kayo nanggaling? Yan! Dito po? Dito po sa napunit na pabalat? Paano yan? Wala na makakilala sa akin. Lalong di ako mababasa ng mga bata. Kaya kailangan po natin lagyan to ng pamagat para po makilala kayo ng mambabasa. Kung lalagyan ng pamagat, makikilala nila ako, malalaman nila kwento ko. Kailangan pa rin po nilang basahin ng buto libro. Pero sa tulong po ng pamagat, kahit papaano po magkakaroon po sila ng ideya kung ano yung paksa at kung saan tungkol po itong librong babasahin nila. Isipan mo naman ang pamagat ng libro ko. Ano po ba kwento nyo? Ganito yon. Wala pang namamatay noong araw. Minsan, sa pangingisda, nakahula ko ng isang dambuhalang pating. Lumuha ang pating at namatay. Napaiyak nga ako ng malakas sa sobrang lungkot eh. Umabot ito sa langit at narinig ng batalang si Kaptan. Inutusan niya ang uwang upang alamin ang pangyayari. Pero nang malaman ni Kaptan ang nangyari, nagalit siya. Nagpukol siya ng kidlat mula sa langit. Tinamaan ako at nasunog. Kaya ako ang unang taong nakarating sa kabilang buhay. Ibig sabihin po, patay na kayo? Ang galing ah! Ano po bang itsura doon sa kabilang buhay? Malungkot. Ubod ng lungkot. Naalala ko tuloy ang asawa ko si Lupluban eh. O ano? Ano na ba magandang libro ko? Pwede kayang Pandaguan, ang unang taong namatay. Pandaguan ang unang taong namatay. Pwede. Pero kung Pandaguan ang unang taong nakarating sa kabilang buhay. Pwede rin po. O sige yun na lang. Lagyan mo ng pamagat. Maraming salamat, Jomel. Tsaka kailangan ko na rin umalis eh. Baka hinahanap na rin ako ni Kaptan. Paalam! Pandaguan? Ba't lumit ka? Pandaguan? Sino pandaguan? Wala pala mo yun eh. Teka, ba't ang dami mong pulbo sa mukha? Pulbos?
Yan! Inubos ko na yung espasol eh. Inubos mo yung espasol, hindi mo ako tiniran? Kung kahit kailan ka talaga ang tao mo! Teka, kunwari, customer ako. Ngayon, papasok ako. O, ano gagawin mo? Magandang araw po. Ano mo may tutulong ko? Ayan, kailangan lagi ka nakangiti sa kamagalang ka. Tara, miss tayo. Magandang araw. Magandang araw rin ho. Jomel, yan yung matandang ubod na sungit kanina. Kahit na customer pa rin yan, dapat pakitunguhan mo na maayos. Magalang sa kanakangiti ha. Sige na, sige na. Magandang araw po. Nabasa niyo na po ba ito? Hindi pa, ano ba pamagat niyan? Ang pinaghalo-halong pakikipagsapalaran ni Lamang, Bantugan at Humadap nun. Tungkol naman saan yan nabasa mo na ba yan? Hindi ko po nababasa ito, pero tungkol po ito sa pinaghalo-halong pakikipagsapalaran ng mga paborito nating karakter sa epiko. Paano mo naman nalaman? Kasi po, sa pamamagitan ng pamagat, nalalaman natin ang paksa ng kwento. Ganun ba? Opo. At, eto pa po. Paikot-ikot sa Pilipinas. Paikot-ikot sa Pilipinas. Ngayon ko lang yata narinig yung pamagat na yan. Tungkol naman saan yan? Tungkol po ito sa lahat ng magagandang tanawin dito sa bansa natin. Ganun ba? Alin niyo po sa dalawa bibilhin ninyo? Kasi, sa totoo lang wala naman talaga akong balak bumili ng libro. Hinahanap ko kasi si... nandito ba si Priming? Jomel, hanap lola mo. Ikaw bang apo ni Priming? Opo, ako po si Jomel. Wala po dito ang lola ko eh. Sino po sila? Ay, Antonio. Tawagin mo na lamang akong Lolo Anto, iho. Naku, matalik kong kaibigan ng lola mo. Ganun po ba? Ganon nga. O, saan naman nagpunta si Priming, ang lola mo? Nagpunta po siya kay Lola Masyang. Yung kaibigan niya pong guro dati. Si Dalmasya. Oo, kilala ko yung si Masyang. Gusto niyo po ba hintay na lang siya? Ha? Naku, hindi na lang siguro, iho. May lakad pa ako. Babalik na lang ako dito sa ibang araw, ano? Naku, pakisabi na lamang sa lola mo na dumaan ako dito, ano? Mauna na ako. Sige po. Maligayang paglalakad